Ramdam pa rin ngayong araw sa Asia, kabilang ang Pilipinas, ang epekto ng dagdag taripang ipinapataw ng Amerika sa produkto ng ibang bansa, partikular sa halaga ng stocks. Aminado ang gobyerno na may epekto rin dito sa ekonomiya ng Pilipinas, pero may mga ikakasa itong hakbang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Washington DC man na sentro ng gobyerno ng Amerika o sa New York na sentro naman ng mga negosyo roon, maging sa Los Angeles at iba-iba pang lugar, may higit 1,000 pagtitipon nga ay kinasa sa Amerika nitong weekend laban kay US President Donald Trump at kaalyadong bilyonaryo na si Elon Musk. Kasunod ng mga hakbang nila para sa mabilis ang pagbabago ng pamahalaan at palawakin ng Presidential Authority. Kabilang sa may kinasa kamakailan ni Trump ang pagtataas ng taripa sa mga produkto ng ibang bansa na ipinapasok sa Amerika, na ipinrotesta naman sa iba-ibang bansa tulad ng Canada, Germany at France. Pinangangambahan kasi ang epekto nito hindi lang sa Amerika, kundi sa ekonomiya at kalakalan ng buong mundo. Nung nakaraang linggo lang, $5 trillion ang nawala sa stock market value sa S&P 500 companies dahil sa pinangangambahang epekto ng dagdag taripa ng Amerika. Bumagsak din ang presyo ng oil at commodities. At kanina, tuloy epekto niyan sa Asia, kabilang sa mga stocks sa Japan at Hong Kong. At maging sa Pilipinas kung saan bumulusok sa pinakabababang closing sa loob ng 2.5 taon ang Philippine Stock Exchange. Aminado ang gobyerno na may epekto ang reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa iba-ibang bansa. Kahit pa paano maapektuhan tayo niyan, dagdag pa dyan dahil buong mundo dinagyan ng matataas na taripa, ay hihina ang pag-ikot ng ekonomiya ng buong mundo. So sigurado lahat tayo apektado dyan. Pero dahil nga ikalawang pinakamababa sa Asia, ang 17% na ipapataw sa Pilipinas, pagkakataon nito para mahikayat ang dayuhan na mag-manufacture sa Pilipinas, imbes na sa iba. A lot of opportunities for companies that are based in the countries with higher tariffs to take advantage of our relatively much lower tariffs. Oportunidad din ito para sa mga export ng Pilipinas sa pareho sa ina-export ng ibang bansa. Halimbawa, bentahe para sa nyug ng Pilipinas na doble ang taripang ipapataw ng Amerika sa mga galing Thailand na nag-e-export din ito. Ang kalaban talaga natin dito ay ang Thailand. Ang Thailand 36%. We really need to use this opportunity para italagang push ang export na. Umiiral na rin ayon sa Malacanang ang ilang batas tulad ng Create More Act na nagbibigay ng mga insentibo sa mga mamumuhunan na magbukas sa mga pasilidad at maglagak ng pondo dito sa bansa. Dagdag nito, mag-aanunsyo ng mga mas detalyadong hakbang economic team para sa pagtugon sa mga taripa ng Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.